Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Lubos po ang aking pasasalamat sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka tuluyan na po ako napatay ng magkapatid na aswang na yun. Wala yun. Kahit sino namang albularyo tutulungan ang anak ng kapwa niya albularyo. Marami po talagang mapanlil lang sa panahon ngayon. Akala mo mabuti ang hangarin, kaya makikipagkaibigan sa'yo. Yun pala, may masamang binabalak. Kaya kikilatisin mo ang mga taong makikipagkaibigan sa'yo. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga tao. Lalo na kung kakikilala mo lang. Ano po kaya ang mangyayari kay Maria? Inaalala mo pa rin ba siya? Hindi ko lang po kasi maiwasan na hindi po siya isipin. Nagkaroon din po talaga kasi siya ng puwang sa puso ko. Minahal ko din po talaga siya. Kaya hindi ko po maiwasan na hindi siya isipin. Kaya nga po, labis ang panghihinayang ko nung malaman ko na isa siyang aswang. At ang masakit, isa siya sa mga aswang na pumatay sa tatay ko. Hindi kita pwedeng pigilan sa nararamdaman mo, iho. Kailanman hindi natuturuan ang puso. Tunay na pagdating sa pag-ibig, maraming kasalanan ang napapawi. Matatanggap mo ang isang tao kahit kaano pa ito kasama. Mang David, ano palang plano mo ngayon? Gusto ko pong lumuwas ng Maynila. Makakabuti yan. Habang nandito po kasi ako sa isla, hindi ko rin po maiiwasang hindi maalala ang mga masakit na pangyayari dito. Lalo na po ang pagkawala ni tatay. Tama. Nakasisiguro pa naman ako dahil pinatakas mo ng buhay ang mga aswang na yon. Siguradong babalikan ka nun. Hanggat hindi niya nakukuha sa iyo ang kristal ng mga aswang, nagpapalakas lang ang mga yon. Pero sigurado, kapag nakabawi ng lakas ang mga iyon, babalik at babalikan ka noon. Kaya nakabubuting lumuwas ka na lang muna ng Maynila. Kung pwede lang ho sana, pakitingnan-tingnan po ang bahay namin. Sige na, ako na ang bahala. Kailan nga pala ang luwas mo ng Maynila? Mamayang gabi po. Yung huling biyahe po kasi ng bangka mula rito hanggang sa bayan, 1.5 oras lang naman. Maabutan ko po yung huling biyahe ng bus papuntang Maynila. Mag-iingat ka doon ha. Mang David, ano yon, iho? Posible po kayang masundan ako ng mga aswang sa Maynila? Kapag natunugan ka nila, panigurado naman ako, habang mahina sila gayon, hindi nila maaamoy kung saan ka pupunta. Kaya tabag-tama ang alis mo, iho, para hindi nila matunugan ang pag-alis mo ng isla. Sa Maynila po kaya may mga aswang pa? Oo, mayroon din. Hindi lang nila alam na ang nakakasalamuhan nila isa ring aswang. Ang iba kasing aswang, nag-a-upgrade na din. Nag-aaral na rin sila. Lalo na yung mga aswang na sinisikap na mamuhay ng normal. Ganun po ba? Siya nga po pala. Ibabalik ko lang po sana sa inyo itong anting-anting na ginamit ko, yung binigay niyo po kay Gio. Para po mapabagsak yung magkapatid na aswang. Dalhin mo na yan. Mas magagamit mo yan habang nasa pag-iingat mo ang kristal ng mga aswang.
dalhin mo na rin ang aklat ng mga albularyo. Opo, nakahanda na po lahat. Mag-iingat ka doon ha. Sakali man na may hindi magandang mangyari sa'yo doon huwag mong kalilimutang tumawag. Nang sa ganon masaklolohan kita kaagad. Alam ko magtatampo sa akin ng kaibigan ko. Dahil hindi mala ako nagpaalam sa kanya, naluluwas ako ng Maynila. Bukas pa kasi ang balik nila sa isla. Nasa laot kasi sila ngayon. Wala pa namang signal sa pinuntan niya. Kaya di ako makatawag sa kanya. Di bale, kapag nakauwi ng isla, hindi yun makakatiis. Tatawag din sa akin yun. Pasensya na, Gio. Pasensya na, Itay, kung kinakailangan kong lisanin ang isla na to. Hayaan niyo po, Itay. Habang nasa Maynila po ako, babasahin ko po ang aklat ng mga albularyo. Magpapakadalubhasa ako doon habang nag-aaral. Para sa pagbabalik ko, aswang na ang matatakot sa akin. Pangako po, Itay. May nakitang lalaking pinatay na wakwakang dyan. Grabe naman kabutang ang sinapit niya. Grabe naman talaga. Sa tingin ko demonyo may gawa nito. Grabe, nakadilat pa yung mata ng lalaki. Kawawa naman. Baguhan ka rito, no? Opo. Kararating ko lang po galing probinsya. Dito po kasi ako nangungupahan. Parang probinsya rin po pala dito. Ay, oo, Antipolo kasi ito, kaya mag-iingat ka rito, ha? Ano po bang nangyari dyan? Ay, sinalakay daw ng mga aswang kagabi. Kung bakit kasi nasa labas pa ng bahay, this oras na ng gabi siguro lumalandi. May aswang din po pala dito. Hawit ko nga kung anong totoo kasi ngayon lang may nangyari dito na may pinatay na ganyang kabrutal. Chismisan kasi na aswang daw, pero iba naman ang paniniwala ng iba. Baka daw ay matinding kagalit kaya ganyang kabrutal ang sinapit niya. Kawawa naman siya. May kakilala po ba kayo nagpaparenta ng boarding house dito? Ay, kay Aling Senya, doon sa may basketball court nitong barangay, aakit ka doon. Naandun ang boarding house ni Aling Senya. Sige po, salamat. Bye, Pogi. Baka gusto mo 150. Salamat na lang po. Grabe ang unang araw ko dito. Kararating ko lang. Ganito kaagad ang sumabat sa akin. Paano nga talaga kung aswang pumatay sa lalaking yun? May mga kalmot din kasi sa katawan niya at sa mukha. Wakwak din ang tiyan. Pati pala dito sa Maynila, nakakatakot na rin. Wala na nga ako sa Maynila pala. Antipolo pala itong pinuntahan ko. Bakit dito mo naisipang mangupahan sa akin? Dito po kasi ako tinuro nung napagtanungan ko po sa ibaba. Ayoko ng boarders na chismoso. Hindi po ako ganun. Sigurado ka ba na wala kang sasabihin sa kanila tungkol sa boarding house ko? Lalo na sa akin. At hindi mo kay chichismis sa kanila. Pag-aaral lang po ang ipinunta ko rito. Hindi po ang pagchichismis ng kung ano-ano sa aming kapitbahay. Kung hindi ka lang gwapo, hindi kita tatanggapin. Ho? 1 month advance, 1 month deposit. Yun lang ang hinihingi ko. 5,000 kada room. Pero isang tao lang ang pwedeng umukupa.
Ayoko nang nagsasama ng mga kaibigan sa loob ng aking paupahan. Kung magsasama ka ng kaibigan, magpapadagdag ako ng bayad. Ang tubig po at ang kuryente. May sariling kontador ang tubig at ilaw. Hindi kasama yung 5,000. Ano? Kukunin mo? Opo. Siya nga pala. Ang kama mo, pang solo lang. Sinadya namin para isang tao lang talaga sa isang kwarto. Ayoko ng lasenggo, walang curfew, pero ayoko naman ng maingay. Paglagpas ng 10:00 ng gabi, gusto ko maging maayos ng lahat. Magulo po pala dito sa inyo, no? Sumagap ka kaagad ng chismis. Nadaanan ko lang po sa basketball court kanina. Hindi ako interesado. Akin na ang bayad at kukunin ko ng susi sa baba para makapasok ka na. Sandali lang po. Eto po. Akin na? Wow! Sakto. Walang labis, walang kulang. Kung ganito ba naman ang mga borders ko, ay hintayin mo ako rito. Kukunin ko lang ang susi sa baba. Dito kasi sa taas ang mga pinapaupahan ko. 4 na kwarto lang naman yan. O sige, tiyan ka na muna. Naiwang nakatayo si Remark sa labas ng boarding house na kung titingnan, tila lumang gusali lang nakatayo sa taas ng basketball court. Sa isang barangay sa Antipolo, may kalumaan ang paupahan pero maayos naman ang bawat kwarto na halatang bagong renovate. Kitang-kita ang kabahayan sa ibaba bago pa makarating sa pinapaupahan ni Senya. Mariing pinagmasdan ni Ray ang paligid. Nakatawag pansin sa kanya na halos nakabukas ang mga bintana ng kwarto. Pansin niya rin ang 3 kwartong paupahan na bakante at siya lamang ang magiging boarder ng matanda. Maya-maya pa'y ibinigay na ng landlady niya ang susi ng kanyang magiging kwarto. Hindi siya nagtanong kung bakit walang umuukupa sa bakanting kwarto. Kasi nakitaan niya ng pagiging istrikta ang babae. Kaya pumasok na siya sa kanyang kwarto na tamang-tama may CR din naman sa loob. Kaya hindi na rin mahirap para sa kanya. Sa unang gabi niya, halos hindi siya makatulog sa kaiisip kung bakit siya lang ang nangungupahan sa bahay na yon. Ganon din ang iniisip niya. Ang nakita niyang pinatay na lalaki nung umaga nang dumating siya sa barangay na yun. Kinaumagahan, sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang babaeng nagbubuhat ng galon ng mineral water. Paakyat din patungo sa kanyang inuupahan, kaya naisip niya marahil nangungupahan ito sa kabilang boarding house. Lumapit siya sa babae at nag-alok ng tulong. Tutulungan na kita. Nakakahiya naman sa'yo. Huwag ka mahiya. Sa probinsya namin, kaya sa mga lalaki kapag nakita ang babaeng nahihirapan tapos hindi man lang tinutulungan. Ilang porsyento na lang ang ganoong lalaki dito. At isa na ako doon. Akin na. Huwag na, kaya ko na. Hindi, ako na. Makulit ka rin Sige, bahala ka nga. Pero salamat pa rin. Sige. Mabigat din Sabi ko sa iyo Mauna ka, susunod ako. Sige. Ang hirap nito, no? Lagi kang nagbubuhat. Bakit hindi ka na lang nangupahan sa baba? Para hindi ka mahirapan kapag bibili ka ng tubig, iaakit mo pa. Inihahatid naman yan ng delivery boy. Kaso ngayon, walang available na magbubuhat. Kaya ako nang nagkusa. Kesa wala akong inumin sa araw na ito. Ganun ba? Sandali. Pahinga muna. Ang bigat. Sabi ko sa iyo Minsan, pasyal ka rin sa boarding house ko.
Halos magkasunod lang naman ang boarding house natin. Hindi siya pwedeng pumunta ron. Aling sa niya? Nandyan ho kayo. Oo. Mabuti na lang pala't narinig ko ang pag-anyaya mo sa kanya. Ayokong makikita ang babaeng yan sa boarding house ko. Kung magpupumilit ka, ibabalik ko ang advance mo. Maghanap ka na lang ng ibang boarding house. Ang sama talaga ng ugali. Bakit parang galit na galit siya sa'yo? Anong problema niya sa'yo? May ginawa ka ba na hindi niya nagustuhan? Mabuti naman at sinunod mo ko. Ayoko talagang makikita ang babaeng yun dito sa boarding house ko. Bakit po parang galit na galit kayo sa kanya? Dahil iba ang nararamdaman ko sa babaeng yun. Huwag mong sasabihin sinabi ko sa iyo. Bakit po? Anak yan ang mangkukulam. May kinulam na yung lalaki rito na boarders ko dati. Lalaki rin katulad mo. 2 buwan lang nangupahan sa akin. Pero nang maging ka-close ng babaeng yan, bigla na lang nagpaalam. Tapos nabalitaan ko na lang, sa kwarto niya na natutulog ang lalaki. Tapos isang araw, bigla na lang umalis at kinuha ng magulang. Dahil kinulam daw at ang babaeng yan ang nangkulam. Sigurado po ba kayo? Mukha ba akong nagbibiro? Kawawa naman po kasi yung tao. Bakit ka maaawa sa kanya? Maawa ka sa isang mangkukulam. Baka hindi lang yan mangkukulam. Baka aswang pa yan. Baka naman po sobra yung pagpaparatang niyo sa kanya. Mahirap po yun. Basta na lang po tayo gagawa ng kwento na wala namang katotohanan. Hindi kita pipiliting maniwala. Pero wag mo kong sisisihin kapag dumating ang panahon na isa ka na rin sa mga nakulam niya. Ang alam ko ho, ang mga nakukulam, yun ang mga naagrabyado ng isang tao. Kung wala ka naman pong ginagawang masama, hindi ka makukulam. Tsaka tumatalab lang naman po ang kulam sa mga taong mahina po yung pagtitiwala sa Diyos. Pero ako, malakas po ang tiwala ko sa Diyos. Kaya nasisiguro ko, hindi po tatalab sa akin ang kulam. Lamig ng tubig. Maganda talaga dito sa kwarto, may sariling paliguan. Kaya kahit medyo maliit lang yung silid ko, pero okay na rin. At least, solo ko yung kwarto. Sino yan? May tao ba dyan? Bakit parang may naninilip sa akin? Wala namang ibang umuupa dito sa kabilang kwarto, kundi ako lang. Pero bakit parang may nagmamasid sa akin? Makapagpunas nga muna ng tuwalya. Ahabulin ko yung naninilip sa akin. Ay, walang hiyang babaeng yun. Mabuti na lang pala't umakyat ako sa taas. Nakita ko kaagad na may sumisilip sa'yo. Nakita niyo po kung sino yung naninilip? Hindi nga. Ang bilis tumakbo. Hindi ko lubos maisip na may maninilip sa akin. Bumalik ka na sa loob. Tapusin mo na ang paliligo mo. Sige ho. Hamo, pagsasarhan ko ang daanan sa likod para dito na lang sa harapan dadaan ang bawat lalabas at papasok rito. Tsaka magpapalagay na rin ako ng CCTV para hindi na maulit ito. Mano ba naman kasi? Kay bata-bata mo pa.
Pero ang ganda na ng pangangatawan mo. Tsaka mistiso pa. Kaya hindi malayong pagnasahan ka ng mga naririto. Pero duda ko, yung border dyan sa kabila, kasi yun lang naman ang pwede kong paghinalaan na gagawa nun sa'yo. Sige na, pasok na. Ay, nag-gym ka siguro Kaya ganyan ang bulas ng katawan mo. Batak lang po sa trabaho. Sige ho, balik na ako sa kwarto ko. Ay, uminit biglang katawan ko. Hindi makapaniwala si Ray sa sinapit niya ng hapon na yun. Di sa hinagap niya, hindi niya lubos maisip na sisilipan siya sa CR na kanyang inuupahan. Wala rin siyang ideya kung sino ang gagawa noon. Ni si Janela, hindi niya rin maisip na yung ang gagawa noon. Sa unang paghaharap pa lamang nila, tila mainhin ang babae, mailap sa mga tao. Lalo na rin, hindi sumagi sa isip niya na ang landlady niya ang gagawa noon. Kinagabihan, ginugol na lamang niya ang kanyang sarili sa pagbabasa ng aklat ng albularyo. Habang sumasagi pa sa isip niya ang mga nangyari ng hapon na yun. Ang aklat na ito na itay, ang aklat ng mga albularyo, ang magpapatunay kung totoo ang ipinaparatang ni Aling Senya kay Janela. Dito sa pahinang ito, nakasaad kung ano ang karakter ng mangkukulam. Yun dito, sa mata makikita ang palatandaan ng isang mangkukulam. Kung titingnan mo ang kanyang mga mata, minsan nagliliyab ito, di katulad ng ordinaryong mata ng isang tao na kailangang labanan ang mabagsik niyang paningin. Dahil kung hindi malalabanan, maaring magdulot ng matinding sakit. Grabe pala. Isa pa sa matinding na idudulot ng mata ng kulam, kadalasan ang sakit hindi nalulunasan ng mga dalubhasang doktor. Narito, ito ang paraan para malabanan ang kulam. Kinakailangan ng bagay na banal, unang dasal, para malabanan ang kulam. Pangalawa, anting-anting. Pangatlo, yung tubig na banal. At higit sa lahat, ang pananampalataya. Kung ganun, may kakayahan akong malaman kung talaga mangkukulam si Janela. O siya nga ba talaga ang nanilip sa akin? Kapag napatunayan ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam. Tiniklop na ni Raymark ang libro na kanyang binasa. Pinilit niyang tinanggal sa isipan niya na isa ngang mangkukulam si Janela, hanggang sa tinamaan na din siya ng antok. Hawak-hawak niya pa rin ang libro nang bigla na lamang siyang nakatulog. Kinabukasan, nagising si Raymark dahil sa sinag ng araw na nagbumula sa kanyang bintana. Malapit lang kasi sa bintana ang kama niya, kaya anumang oras, sisikat ang araw at papasok yung doon sa loob. 3 sunod-sunod na katok ang narinig ni Raymark mula sa labas ng kanyang silid. 3 sunod-sunod na katok ang narinig ni Raymark. Nagtataka man ay bumangon siya upang buksan ang pinto. Bumungad sa kanya si Aling Senya, naka-nighties, na halos makita na ang kanyang katawan. Agad namang napapikit si Raymark. Aling Senya, ano pong ginagawa niyo rito?
Pasensya na. Nagulat ba kita, iho? Teka, bakit ganyan po ang suot nyo? Kukuan. Ay nako, nagmamadali kasi akong lumabas dito. Dito talaga ako patungo. Nakatanggap kasi ako ng balita na may pinatay na lalaki doon malapit sa 7-Eleven. Nag-aalala ako na baka lumabas ka kagabi. Pasensya na sa suot ko. Eto talaga kasi ang isinusuot ko kapag natutulog na ako. Hindi na ako nakapagbihis nang matanggap ko ang masamang balita. Ganun po ba? Maaga po ako nakatulog dahil pagod po ako. Hindi ko na po naisip na lumabas pa ng inuupahan kong kwarto. Mag-iingat ka palagi, iho. Nakita ko din kasi yung babaeng katabi nitong boarding house na tinutuluyan mo. Lumabas siya ng madaling araw. Kaya sigurado akong may kinalaman siya sa pagkamatay ng lalaking natagpuan kanina. Masamang mambintang po aling sa inya. Isa pa po, hindi sapat na dahilan na lumabas lang siya kagabi tapos siya na kaagad ang suspect. Ay nako, hindi ko alam kung bakit palagi mo na lamang ipinagtatanggol ang babaeng yon. May gusto ka ba ron? Ho? Kung may gusto man po ako, ano naman po sa inyo? Pero wala ho. Hindi naman po tayo pwedeng magsabi ng kahit na sinong tao na pagbibintangan natin na hindi naman natin naaaktuhan ang mga nangyari. Ay, sinasabi ko sa iyo to. Pero kung ayaw mong makinig sa akin, sige. Hintayin mo ang araw na ikaw naman ang tatargetin ng babaeng yun. Baka sa ganong paraan, maniwala ka sa sinasabi ko. Talagang hihintayin ko po talaga mangyari yun? Mauna na po ako, aling sa inya. Aalis po muna ako. Bibili po ako ng mga kailangan ko. Gusto mo ba nga samahan kita? Wag na ho. Tsaka marami pa po akong dadaanan. Baka gabi na po ako makauwi. Oy, sige kung yan ang gusto mo. Basta kahit anong mangyari, huwag ka nang makipag-usap pa sa babaeng yun. Ano po ba talagang danan kung bakit para tila hanggang langit ang galit niyo sa kanya? Hindi mo alam ang totoong pagkatao niya. Yun lang. Sige na. At aalis na din muna ako. Binalaan na kita. Nasa sayo na yan kung ayaw mo pa ring makinig. Ay, kailangan ko nga yatang sundan si Janela para alamin ang tunay niyang pagkatao. Di ako mapakali. Parang may mali. Teka, si Janela yun ah. Kung titingnan naman siya parang simpleng tao lang naman. Maganda, maputi, walang kahit anumang bagay na nakakapagduda sa kanya. Pero gaya ng sabi ng libro, makikita ito sa mata kung totoo mangkukulam siya. Ayun siya. Bahala na. Kakausapin ko na lang siya. Janila? Oh, ikaw pala. Ano nga ulit ang pangalan mo? Hindi ko pa nasabi nun sa'yo kasi pagkatapos kong ihatid yung tubig na binuhat ko, umalis ka na kaagad. Ray Mark. Pero tawagin mo lang akong Ray na lang o kaya Mark para simple lang, di ba? Ray. Kumusta naman? Hindi ka ba pinagalitan ng matandang yon? Baka kung makita pa niyang kinakausap mo ko, mag-aalboroto pa yun sa'yo. Hindi naman ako magtatagal. Aalis din kasi ako, mamimili ako sa palengke. Para may laman yung ref kasi pinahiram ako ni Aling sa inyo eh. Kahit pa paano. Ganun ba? O siya, sige. Aalis na rin ako. Sandali lang. Iniiwasan mo ba ako? Ha? Iniiwasan agad? Bakit ka naman gagawin yun? Para kasi hindi ka makatingin na maayos sa akin. Parang naiilang ka. Hindi lang ako sanay na may naka-boxer short sa harapan ko.
Pasensya na, hindi ako nakapagbihis. Kasi nakita na kita kaya gusto kitang kumprontahin. May ginawa ka bang hindi ko nalalaman? Ha? Anong ibig mong sabihin? Kapon kasi may nanilip sa akin habang naliligo ako. May nakita akong nanilip sa akin. Oh, ano naman ngayon? Wala bang ibang nakatira rito maliban sa'yo? Teka nga, pinagbibintangan mo ba ako? Oh, hindi baka lang ako may nakita kang nagawi dito kasi sabi ni Aling Senya tumakbo daw. So pinagbibintangan mo nga ako? Hindi. Hindi sa ganun. Pero ano? Sa pananalita mo pa lang, parang sigurado ka nang akong may gawa nun. Para sabihin ko sa iyo ha, nangungupahan ako ng maayos dito at hindi ako manyak para manilip ng lalaki. Saglit lang, hindi mo ko naintindihan. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Kung yan lang din naman ang sasabihin mo, kaya ka lumapit sa akin rito. Aalis na ako. Madami pa akong gagawin. Isang tanong na lang. Kagabi ba umalis ka? Oo, lumabas ako ng madaling araw. Saan ka pumunta? Investigador ka ba? Bakit pati lakad ko gusto mong malaman? Ano ba kita? Hindi naman sa ganun, may gusto lang ako malaman. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Paraanin mo na ako. Wala akong alam sa sinasabi mo. At yung paninilip sa'yo, hindi ko gagawin yon. Ay, parang may mali. Oo, hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Pero hindi ko naman maramdaman na may kakaiba sa kanyang mga mata. Ano ka ba talaga, Janela? Tila naging misteryo para kay Remark si Janela, lalo pa nang aminin nito na lumabas siya ng madaling araw na may pinatay na lalaki at gaya ng sabi ni Aling Senya, tumutugma nga sa ginawa ng babae pero hindi yun ang sapat na dahilan para iturong sospek nga si Janela sa nangyaring patayan doon sa kanila. Matapos ang komprontasyon nila, nag-ayos na siya at pumunta na sa palengke. Sari-saring ingay ang narinig niya papasok pa lamang doon. Isa sa pinag-uusapan ng mga tao ang nakitang bangkay. Ayon sa mga nasagap niyang balita, aswang daw ang pumatay sa lalaki. Yun na ang pangalawang pagkakataon na nakarinig siya ng balitang pinatay daw ng mga aswang. Gabi na makauwi si Remark at nagulat siya nang pagbukas niya ng pintuan ng bahay niya. Nakaupo si Aling Senya. Aling Senya, ginulat nyo naman ako. Ano po ginagawa nyo dito? Tsaka hindi man lang po kayo nagsabi na papasok kayo sa loob ng kwarto ko. Bahay mo? Sa pagkakaalam ko, pagmamayari ko to, kaya anumang oras ay pwede akong pumasok dito, hindi ba? Pero sana respetuhin niyo naman po yung privacy ko. Paano pala kung may nakahilata dito at nakahubad na lang tapos bigla kayong pumasok? Nagbayad naman po ako sa inyo ng maayos Kung hindi mo gusto ang patakaran ko, pwede ka nang umalis sa kinatatayuan mo ngayon din. Tignan ko lang kung makahanap ka pa ng ibang boarding house dito na mas mura at komportable ka pa. Ay. Alam mo, kung susundin mo lang ako, wala tayong magiging problema. Teka, sandali lang po. Anong ginagawa niyo, Aling Senya? Wala naman. Hinahawakan ko lang naman ang katawan mo. Teka, ang kisig pala. Teka, ang tigas. Aling Senya? Binibiro lang kita. Ay, sige na. Pumasok lang talaga ako dito dahil binabantayan ko ang bahay mo. Bakit naman po?
Nakumpirma ko kasi na yung babaeng yun nga, yun ang naninilip sa'yo nung nakaraang gabi. Paano niyo po nalaman? Di ba sa kanya to? Ito yung suot niya, hindi ba? Headband niya ito. Nakita ko lang naman ito sa labas, malapit sa banyo mo. Ibig sabihin, siya yung naninilip sa'yo. Sigurado po kayo? Paano naman ito mapupunta sa akin kung hindi ko nakita, hindi ba? Isa pa, hindi ko naman kinakausap ang babaeng yon. Kaya napaka-imposibleng hiramin ko ito sa kanya. Pero bakit hindi niyo po talaga siya kinakausap? Ay nako, basta. Lahat ng makikita at malalaman ko, ipapaalam ko sa iyo para sa susunod. Mag-iingat ka na sa kanya. Sige ho. Magpapahinga na po ako. Ay sige, aalis na din ako. Kailangan ko na ding magpaganda para sa'yo. Ho? Ay wala. Wala naman. Ang sabi ko'y magpapahinga na ako. Ikaw rin, para naman lumakas ka at maging mas makisig ka pa. Sige po, Aling Senya. Gusto ko na po magpahinga. Baka pwede naman lumabas na ho kayo. Pagod na po kasi ako. Ang dami kong pinamili sa palengke. Ay, oo na. Pero, ayaw mo ba talaga na dito na muna ako? Naku, Aling Senya, gutom lang ho yan. Sige na ho. Labas na ho kayo. Pilit na itinaboy ni Ray si Aling Senya. Hindi sa ayaw niya, kundi dahil tinamaan talaga siya ng pagod ng mga oras na yun. Gusto niya rin talagang magpahinga. Napansin din niya na sobrang kulit ng matanda. Pero hindi niya na lamang iyon pinansin. Baka kasi kulang lang ito sa pagmamahal ng pamilya. Tinapos na ni Ray ang paghahanda ng hapunan para makapagpahinga na din siya. Ilang sandali pa naramdaman niyang may aninong dumaan sa may bintana ng kanyang kwarto, kaya dali-dali niya itong binuksan. Pero wala ni isang tao o wala man lang siyang nakitang kakaiba maliban sa isang pusang itim na nag-iingay. Sinarado ni Ray uli ang bintana, saka siya nahiga at natulog. Kinabukasan, isang malakas na sirene ng pulis ang narinig sa labas ng tinutuluyan niya, kaya agad siyang bumangon para lumabas. Janila Montes, iniimbitahan po namin kayo sa presinto. Ho? Bakit po, sir? Teka sandali ho. Kilala ko po siya. Ano po bang nangyari? May bangkay kasing natagpuan doon kanina sa basketball court. At may nakakita sa kanya doon. Kaya, ma'am, sumama na lang po kayo sa amin sa presinto. Teka lang, sir. Wala po akong kinalaman doon. Wala po akong kasalanan. Sandali ho. Paano naman po kayo nakasisiguro na siya po yung nakita? May ebidensya ba kayo? May ilang katanungan lang naman kami, kaya wala kang dapat ipag-alala. Kung gusto mo po sumunod ka na lang sa amin sa presinto. Ray, wala akong kasalanan. Hindi ako mamamatay tao. Sir, wala po akong kasalanan. Wala po akong alam dyan. Sumama ka na lang. Wala ka naman dapat ikatakot kung wala ka naman talagang kasalanan. Basta sabihin mo lang kung anong totoo. Tama po, ma'am, si sir. Kaya mas mabuti po nga sumunod na lamang po kayo sa amin sa presinto. Oh, narinig mo na yung paghuli kay Janela? Sinabihan na kita noon, pero ayaw mo kong pakinggan. Ngayon may nakakita na sa kanya. Mangkukulam at aswang si Janela. Kung hindi pa siya hinuli ng mga pulis, tsaka kung ikaw ang susunod niyang target.
Hindi pa naman po napapatunayan. Iimbestigan pa lang naman po siya. Hindi pa ba sapat ang taong nakakita sa kanya para maniwala ka na masama siya? Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yun? Parang mas kinakampihan mo pa siya. Wala naman po siyang pinakain sa akin. Ang nais ko lang naman po, baka po nagkamali yung nakakita. Tuwing madaling araw, lumalabas siya ng bahay. Sinong matinong babaeng lalabas ng 10 oras ng gabi? Para ano? Para makahanap ng bibiktimahin? Hindi ko po alam. Itigil mo na yung nararamdaman mong awa sa babaeng yon. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Sumama ka sa bahay ko. Ipinagluto kita. Ho, nakakaya naman po kung pumunta ako mismo sa bahay mo. Bakit ka naman mahihiya? Ako na ngang nag-aya sa'yo. Kaya, hindi ka dapat na mahiya. Pero Aling Senya... Wala nang pero. Samahan mo na akong mananghalian. Sige ho. Hindi na kumibo pa si Ray at sinundan niya na lamang si Aling Senya. Yun ang unang pagkakataon na makapapasok siya sa bahay ng matanda. Medyo magulo ang loob ng bahay nito. Sari-saring amoy ang naaamoy niya. Namuntik na siyang maduwal dahil sa amoy. Dumiretso siya sa kusina. Saka naganda si Aling Senya nang makakain nila. Sinabawan ang inihanda ni Aling Senya. Saka konting kanin. Naglapag din siya ng iba pang putahe. Naglabas din siya ng konting wine. Sa kanya ito pinaupo. Nilibot nga ng mga mata niya ang kabuuan ng bahay ni Aling Senya. Sobrang luma na ito. May mga alikabok na din sa lahat ng bagay na makikita niya. Sobra talagang may kalumaan na ang bahay. May mga sapot rin ng gagamba. Aling Senya? Anong amoy po yun? Yun ba? Hayaan mo na yun. Pasensya ka na rin sa bahay ko. Ang totoo niyan, matagal ko nang hindi nililinisan ang bahay nito. Bakit po? Ang linis po ng katawan niyo pero bakit ang bahay niyo hindi niyo man lang po nalilinisan? Wala kasi akong oras para maglinis ng bahay. Alam mo na, sobrang busy ako sa pagbabantay ng boarding house. At di ho ba ako lang naman yung boarder nyo? Oo, sa ngayon. Pero bago ka naman dumating, may mga boarders naman ako. At sa ngayon kasi, mahigpit ang pagbabantay ko sa boarding house. Dahil ayoko nang maulit yung nangyari sa iyo nung nakaraan. Lalo na't wala pa tayong CCTV. Ganun po ba? Hindi po ba ako lang naman yung boarder nyo? Ay kasi nga, hindi nila nakakaya yung ipinagbabawal ko rito. Noon madami naman talagang nangungupahan rito. Pero simula nang sinuway nila ang gusto ko, lahat ng bawal, lalo nang magdala ng bisita, madalang na lang ang pumupunta rito para mangupahan. Pero bakit po bawal ang bisita dito? Kung may mga kamag-anak po pala kami na makikituloy sa amin, paano po? Dahil ayokong gawing tambayan ang boarding house ko. Tsaka maghanap ka mo ng matutuluyan ng kamag-anak na kung sino man kung sakali. Gaya ng sabi ko sa iyo noon, kung dalawa kayo, may dagdag na babayaran kayo. Ganun po ba? Oo. Siya nga pala. Sige na, kumain ka na. Hindi mo pa ginagalaw ang pagkain mo. Hindi na masarap yan kapag lumamig. May isa pa po sana akong tanong. Ano yun? Bakit po laging male boarders ang hinahanap nyo? Kukuhan, nagkataon lang.
Bihira kasi ang mga babaeng mangupahan rito. Sige na, kain ka na. Oh, sige na, yan Sige po. Ang sarap naman po nito. Ay, masarap talaga ako. Magluto. Yan ang specialty ko. Sinigang. Wala po ba kayong asawa, Aling Senya? May nakita ka ba? Sa tanda niyo po yan? Grabe ka naman kung makatanda. Mata pa ako. Sabi ko lang naman po kung wala pa po. Wala pa nga. Wala pa talaga. Ganun po ba? Sabi to nga po, wala eh. Anong nangyayari sa'yo, ha? May nanguya lang po ako na parang hindi ko lang kung ano. Saglit lang po buto lang po pala ito. Ano to? Bakit may mata? Siguro napasama lang yung mata ng baka kanina. Pasensya ka na. Nakahiligan ko kasi ng kumain ng buong ulo ng baka. Kaya yun ang binili ko. Asan po yung banyo niyo, Aling Senya? Dyan lang sa kaliwa. Tapos diretso ka. Makakakita ka ng puting pintuan. Yon ang banyo. Saglit lang ho, dyan na kayo. Ano itong mga to? Bakit may buto dito? Nasaan ba yung CR? Parang may pasikot-sikot pa. Yung puting pintuan daw. Ito na yata yan. Ang baho! Amoy patay! Bumabaliktad ang sikmura ako! Nasaan ba yung ilaw? Ang baho talaga! Bakit ang daming dugo? May putol na kamay! Shit! Ray, bakit parang hinihingal ka? Tapos ka na bang magbanyo? Opo, kailangan ko na po umuwi. Sobrang aga naman yata. Saka hindi mo pa inuubos ang pagkain mo, ha? Uuwi ka na kaagad. Marami po kasi akong gagawin eh. Lalo pa po malapit ang pasukan. Kailangan ko pong tapusin ang mga requirements ko para sa enrollment ko. Ganun ba? Sige, pero saluhan mo muna ako, ha? Kahit hanggang matapos lang tayong kumain. Sige po, pero pagkatapos uuwi na ako, ha? Oo naman. Ray, hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo. Sumubo ka naman. Pasensya na po. Busog na po kasi ako eh. Kaya hindi ko po makain ang inihandaan ninyo. Sigurado ka? Baka naman hindi ka talaga nasarapan sa luto ko, ha? Kaya hindi mo kinakain. Masarap po. Kaya lang po eh. Sobrang busog na po talaga ako. Siya, sige. Hindi na kita pipilitin pa. Hindi na din kita maihatid sa labasan. Ililigpit ko pa kasi itong pinagkainan natin. Ayos lang naman po. Kaya ko naman mag-isa. Sige. Mag-iingat ka. Wala nang sinayang pang oras si Remarka. Agad siyang lumabas ng bahay ni Aling Senya. Nang makalayo na siya ng ilang metro, saka lamang siya naduwal sa gilid ng halamanan na kanina niya pa pinipigilan. Nakita niya kasi sa loob ng banyo ni Aling Senya ang napakaraming dugo na umalingasaw na baho. Umaalingasaw ang baho nito. Sigurado si Ray na dugo yun ng tao dahil sa sobrang lansa nito. Nakita din niya ang iilang kapiraso ng kamay na nakapalibot sa bandang unidoro. Kaya mas lalo siyang nagsuka nang bigla itong pumasok muli sa isip niya. Dali-dali siyang tumakbo sa kanyang boarding house dahil sa naramdaman niyang kaba. Muli niyang naisip ang kanyang kinain. Lalo pa yung nakita niyang mata sa sinigang ni Aling Senya. Alam niya ang pinagkaiba ng mata ng baka at mata ng tao. At sigurado siya, mata nga iyon ng tao.
Bakit ganun? Bakit parang iba yung nakita ko kay Aling Senya? Hindi kaya si Aling Senya ang nambibiktima ng mga tao? Nalilito na ako. Gulong-gulo na ako. Hindi ko alam kung sinong paniniwalaan ko. But it's up to me kung kanino ako maniniwala. Kung sino nagsasabi ng totoo. Kahit nalilito si Ray, mas pinili niya pa rin ipagpahinga na lang muna ang kanyang utak. Sobrang dami kasi nang nangyari. Simula nang lumipat siya sa boarding house na yun. Gaya ng pangako niya sa kanyang ama, tutulong siya sa mga taong nangangailangan. Kaya yun ang kailangan niyang mairesolba para hindi matakot ang mga tao. Matapos din ang patayang naganap sa lugar na yun, kinabukasan, naghanda si Ray para puntahan si Janela. Sir, nasa na po yung babaeng iniimbestigahan niyo tungkol dun sa patayang naganap sa Antipolo? Idinitay na muna namin siya. Bakit po? Di ba sabi niyo iimbestigahan lang, tatanungin lang? Pero bakit na-detain niyo siya? Nagsampa kasi ng reklamo yung pamilya ng napaslang at nakita doon sa nakuhang CCTV footage na siya nga ang gumawa ng krimen. Ganun po ba? Gusto ko po sana siya makausap. Nako, andun. Dumiretso ka lang. Makikita mo ang isang kwarto. Doon na inilagay ang babaeng yun. Saka nakakadena ang mga paa. Ho? Mahirap na kung isama namin siya sa iba pang nakakulong. Baka patayin niya pa ang lahat ng tao sa loob. Bakit sir? Napatunayan na ba talaga na aswang siya? Baka may mali po sa ginagawa ninyo. Pwede rin po kayong kasuhan sa ginagawa nyo. Di naman tamang ikadena nyo pa siya. Baka makasuhan din kayo niyan ng abuse of authority. Violation of human right po ang ginagawa nyo. Dahan-dahan ka sa pangingialam mo. Alam namin ang ginagawa namin. Kung alam nyo ang ginagawa nyo, anong rason nyo po bakit ikinadena nyo pa siya? Mga otoridad kami at alam namin ang ginagawa namin. At ikaw bata, pwede ka namin kasuhan ng resistance and disobedience to a person in authority. Sir, pasensya na ho. Nabigla lang po kasi ako sa sinabi nyo kinadena nyo siya. Pwede ko po ba siya makausap? Teka, bakit mo ba gusto pang makausap ang babaeng yun? May itatanong lang po kasi ako sa kanya, importante lang. O siya, bahala ka. May bantay naman doon. Papayagan ka nung kausapin yung babaeng yun. Basta mag-iingat ka lang. Baka sunggabang ka nun. Maging sagutin ka pa namin. Salamat po ulit sir. Pasensya na po talaga. Nabigla lang po kasi ako sa nasabi ko. Anong ginagawa mo rito? Tumingin ka sa mga mata ko. Bakit ko naman gagawin yun? Teka nga, huwag mo kong hawakan. Tingnan mo ko sa mata. Ano bang ginagawa mo? Umalis ka na rito. Janela, isang albularyo ang tatay ko. Alam kong hindi totoo mangkukulam ka o aswang ka. Alam ko kung paano malalaman kung mangkukulam ang kaharap ko. Sabihin mo sa akin ang totoo. Matagal na akong naninilbihan kay Aling Senya. Malaki ang utang na loob ng pamilya ko sa kanya. Kaya wala akong magawa kundi ang maging sunod-sunuran sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Sa tuwing may bibiktimahin siya, tinatawagan niya ako para pumunta sa lugar na iyon at kunin ang dugo ng tao, pati na mga lamang loob nito. Saka ko dinadali sa kanya. Hindi ko maintindihan. Di ba ayaw ni Aling Senya sa'yo? Bakit sa kwento mo parang magkakampi pa kayo? Yun ang sinasabi ni Aling Senya sa lahat ng umuupa sa bahay niya. Lalo na pag lalaki.
Kasi malaya siyang gawin ng pamboboso at ibibintang niya sa ibang tao. Ibig sabihin, siya ang nambuso sa akin nun. Tapos pinagbintangan ka niya. Oo. Siyang may pakana ng lahat ng ito. Tuwing madaling araw lumalabas ako dahil sa mga utos niya sa akin. Hanggang sa noong nakaraan, may nakakita sa akin. Kaya ako nandito dahil napagbintangan ako ng aswang. Bakit hindi mo ipaglaban ang sarili mo? Bakit hindi mo sabihin ang totoo sa mga pulis? Dahil papatayin niya ako. Papatayin niya ang pamilya ko. Wala akong kawala sa kanya. Masyado siyang malakas at kaya niyang gawin sa akin ang ginagawa niya sa mga biktima niya. Napansin ko, puro lalaki ang nagiging biktima ni Aling Senya. Niloko siya ng isang lalaki noon. Nangupahan din sa kanya. Binilog ang ulo niya para makalibre ng upa. Ang hindi niya alam, may asawa pala ito. Yun ang kauna-unahang lalaking pinatay ni Aling Senya. Bata rin ba ang lalaking yun? O kasing edad niya? Mga late 30 siguro. Shit, all this time, hindi ko akalain na si Aling Senya pala ang totoong mangkukulam. Oo, nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Pero grabe siya. Grabe siya magtago ng tunay niyang pagkatao. Mag-iingat ka sa kanya. Dahil hindi mo alam kung kailan o kung anong paraan niya para patayin kapag ikaw na ang target niya. Gagawa ako ng paraan para makalabas ka rito. Pangako ko yan sa'yo. Mas mainam nang nandito ako. Mas malayo sa kanya. Mas malaya ako. Dahil hindi ko na masikmura ang lahat ng ginagawa niya. Hayaan mo. Paglabas mo dito, wala na ang Senya niya na magugulo sa'yo. Mamumuhay ka ng tahimik. Magbabagong buhay ka. Bakit? Anong gagawin mo? Ako nang bahala. Mauna na ako sa'yo. Ikaw pala ang tunay na aswang. Ikaw pala ang mamamatay tao, Aling Senya. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Humanda ka. Ako ang mag-aatid sa'yo papunta sa pinanggalingan mo. Pero bago ka makapunta sa pinanggalingan mo, makukulong ka muna. Umalis na nga si Ray sa presinto, dali-dali siyang umuwi sa bahay. Kinuha niya ang aklat ng albularyo, binasa sa kalagitnaang pahina kung paano lalabanan ang aswang. Nasabihan niya na rin ang mga pulis na pumunta sa lugar kung saan niya naisipang linlangin si Senya. Dahil alam niya na si Senya ang totoong halimaw, kaya minabuti niyang basahin ang ilang pangontra laban dito. Mabuti na lang may mga kagamitan pa ang tatay niyang naiwan sa kanya noon at nadala niya ito sa Maynila. Isa na dito ang buntot ng pagi na karaniwang pangontra sa mga aswang. Ang agimat na isa ding panglaban dito. At higit sa lahat, malakas din ang kanyang pananalig sa Diyos na malalabanan niya ang aswang na si Aling Senya. Handa na si Ray sa pwedeng mangyari sa kanya. Natitiyak niyang bibiktimahin siya ni Senya, lalo pat napasok niya na ang bahay nito. Sino yan? Sa Senya ito, buksan mo na ang pinto. Kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nanggaling? Sandali lang ho. Bubuksan ko na. Nandito ka lang pala. Hindi ka man lang nagpaalam na lalabas ka. Saan ka nagpunta? Ang totoo po niyan, may binili po ako. Isusurpresa po sana kita. Ayoko pong dito tayo. Pwede po bang lumabas? Ha?
Oh, talaga? Nakakatuwa naman. Ito yung kauna-unang beses na niyaya mo akong lumabas. Sigurado ka ba? Oo naman. Isa pa, sa ilang ligong pananatili ko dito, magaan na yung loob ko sa'yo. Pinapakilig mo naman ako, ha? O ay di, tara na. Sige. Lilibre kita. Pasensya na, ha? Napaghintay ba kita ng matagal? Malaki din kasi yung binilan ko. Tingnan mo. Tayong dalawa na lang ang nandito. Okay lang. Eto nga pala ang pagkain. Tara, kain tayo. Wow! Mukhang masarap ito, ha? Ano ba ito, ha? Itlog? Itlog ko. Itlog ng bubo yan. Tawag dyan, kwek-kwek. Ganun ba? Oo. Happy? Oo naman. Yung sausawan nga pala, yung suka na may napakaraming bawang. Teka, anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Ayoko lang na. Hindi, susubuan kita. Ito, ang daming bawang to. Ayoko ng bawang. Hindi, kumain ka. Ang sarap yan, oh. Ayan, oh. Ayan. Sige. Diba, ang dami? Yan. Lumabas din ang tunay mong pagkatao. Nilinlang mo ko. Magbabayad ka! Tama ng palabas, Alisay niya. Hindi ka ba naawa sa taong pinatay mo? Hindi ka ba naawa kay Janela? Ipinakulong mo. As in, ginamit mo talagang kapangyarihan mo para bayaran yung mga pulis. Para ikadena siya dun sa presinto. Wala kang alam. Mangkukulam si Janela. Tama na. Bistado ka na. Ang galing mo din, ano? Matanda ka na, nagnanasa ka pa sa batang katulad ko. Pinapunta mo pa ako sa bahay mo, kung saan dinadala mo yung mga binibiktima mo. Sa ganung paraan, nalaman ko na ikaw ang halima. Magbabayad ka. Isa kang hangal. Kung hindi ka man mapapasakin, walang makikinabang sa'yo. Sige, lumapit ka. Para matikman mo tong hawak ko. Ang buntot pagi. Paano? Nagulat ka ba? Isa lang naman akong anak ng albularyo. Kaya kahit anong panlililang mo sa akin, hindi ako tatablan. Kung ang pambuboso mo sa akin, pinalampas ko. Pero ang pagpatay mo sa mga tao, hindi ko palalampasin. Heto sa'yo! Tama na! Nasasaktan ako! Masakit ba? Sabi ko nasasaktan ako! Kulang pa yan sa lahat ng kasalanan mo! Sumusobra ka na! Matitikman mo ang ganti ng aswang! Anong... Magsilabas na kayo! Ngayon na! Patayin niyo yan at pagsaluan natin ang katawan niya! Talagang matapang ka! Etong sa'yo! Paano ba yan? Ikaw na lang ang natitira. Wala ka ng laban. Hindi mo ko mahuhuli. Yan ang akala mo. Tigil! Sige, ituloy mo yan. Kung hindi kami magdadalawang isip na barilin ka. Sumuko ka na sa inya. Ang dami ng perwisyong binigay mo sa lugar na to. Hindi ako susuko. Makukulong man ako. Pero papatayin ko muna ang lalaking ito.
Ah, Bata, ayos ka lang? Ayos lang po ako, sir. Maraming salamat po't nakarating kayo. Salamat din po at naniwala kayo sa akin. Pasensya na. Nagdalong isip din kami sa sinabi mo. Pero nakatanggap kami ng tawag. May nakakita sa inyo. Kaya agad na kaming nagresponde. Ayos lang po. Paano nga po pala yung katawan niya? Patay na po ba siya? Sa dami ng bala na tumama sa kanya, sigurado akong patay na siya. Dadalhin na namin siya sa morgue. Salamat nga pala kung hindi dahil sa'yo, patuloy pa rin ang pagpatay niya sa mga kalalakihan. Walang anuman po yun. Gusto ko lang din po na makatulong sa mga nangangailangan. Oo nga pala, yung babaeng hinuli namin nung nakaraan, pinakawalan na namin. Salamat po kung ganon. Asan na po siya, sir? Ayun, Sige po, pupuntahan ko muna. Janela! Ray, mabuti naman at ligtas ka. Salamat sa Diyos. May masakit ba sa'yo? Kinagat ka ba ni Senya? Hindi naman. Ayos lang ako. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, makatuluyan na akong makulong. Ano ka ba? Di ba sinabi ko sa'yo gagawa ako ng paraan? Kaya huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo na lang nakalaya ka na sa pagiging sunod-sunuran sa kanya. Siguro naman, tapos na ang lahat. Oo nga. Wala akong lakas ng loob para sabihin at isuplong siya sa mga pulis dahil sa takot ko na baka patiin niya ako at ang pamilya ko. Ngayon malaya ka na. Mamuhay ka ng tahimik at magbagong buhay. Oo nga. Siya nga pala. Saan ka natutuloy niyan? Aalis na siguro ako. Baka bumalik na lang ako sa amin sa probinsya o maghanap na lang ako ng ibang malilipatan. Masaya akong nakilala ka. Pero hindi rin ako pwedeng magtagal dito. Lalo pat hindi ko alam kung may ibang kamag-anak ang aswang na yun. Sa nangyaring ito, Jack, babalikan nila ako. Ganun ba? O sige, kung yan ang desisyon mo, rerespetuhin ko. Basta palagi kang mag-iingat kahit saan ka man magpunta. Oo naman. Dahil sa mga nangyari, napayakap na lamang si Janela kay Raymark. Hinayaan naman ito ng lalaki. Tama nga ang tatay niya noong nabubuhay pa siya. Masarap sa pakiramdam ang makatulong sa kapwa kahit walang hinihinging kapalit. Sa ngayon, umalis si Raymark sa boarding house sa Antipolo para maganap uli ng matutuluyan. Hindi na rin siya tumuloy sa eskulang papasukan niya. Dahil sa nangyari, nahuli rin siya sa pagpasa ng mga requirements. Kaya nais siyang magsimula uli at mag-aral sa ibang lugar. Hindi na rin siya takot kung may makasalamuha pa man siyang aswang dahil malakas na ang kanyang loob at marami na rin siyang natutunan sa pagiging albularyo. Pero ang higit na nakatatalo sa masama ay ang kanyang matinding pananalig sa Diyos na siyang higit na makatutulong sa kanya. Paniniwala kasi ni Raymark sa Diyos, magagawa ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito pong muli si Dark Shadow sa ngalan po ng buong team ng iShare Entertainment Production, ng aming mga writers at ng aming mga drama talent. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin. Hangad po namin na lalo pa naming pag-ibayuhin at pagandahin ang mga video na aming i-upload na lalo pa ninyong kagigiliwang pakinggan at subaybayan. Kung bago pa lamang po kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-subscribe. I-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload.
Maraming salamat po.